Magandang araw sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Ngayong linggo ay magtatalakay tayo ng panibagong aralin para sa GMRC para sa ika-4 na baitang. At tayo ay nasa ikalawang linggo na ng unang quarter ng inyong pag-aaral para sa GMRC. At ang ating tatalakayin at pag-uusapan para sa linggong ito ay mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. At sa ilalim nito ay atin ring bubusisiin at pag-uusapan ang pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at ang kahalagahan nito. So bakit ba na mahalaga na makitungo tayo ng tama at maayos sa ating mga kasapi ng pamilya? At ano nga ba ang epekto ng mabuting gawin ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya? Syempre, laging may epekto yung ating pakikitungo sa ating mga kapamilya. Kung hindi mabuti ang iyong pakikitungo, ano ba yung epekto nito sa kanila at sa iyo? So ito yung ating pag-uusapan para sa linggong ito. So handa ka na ba? Simulan na natin ang ating pag-aaral. Para sa ating learning objective, ang ating layunin para sa pag-aaral ay nakapagsasanay sa pagiging matapat sa pamamagitan ng angkop na paglalahad ng tunay na saloobin sa mga kasapi ng pamilya. So sa ilalim nito, nakakakilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Sunod na pangangatwiranan na ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. At naisasakilos ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya na nagpapanatili ng masaya at matatag na samahan. Tayo ay nasa unang araw para sa pagkakataong ito at ano nga bang ating mga gawain para sa unang araw? Simulan natin sa pamamagitan ng isang balik-aral. So, narito ang ating gawain. Pagsusuri ng sitwasyon. Paano mo maipapakita ang iyong kakayahang mag-isip at magmahal ng tao sa mga sitwasyong ito? Bilang isa, ikaw ay inutusan ng magulang mo na tulungan ang iyong bunsong kapatid na gumawa ng kanyang takdang aralin. Ngunit ikaw rin ay mayroong proyektong gagawin para sa iyong pag-aaral. Paano ka gagawa ng pagpapasya? So ano yung gagawin mo sa pagkakataon o sitwasyong ito na sabay, parehas kayong may gagawin ng iyong kapatid. Pero pinakiusapan ka ng iyong magulang na tulungan mo yung iyong bunsong kapatid sa kanyang takdang gawain. Pero ikaw ay may gagawin din na proyekto. So anong iyong gagawin? So pwede na, kung halimbawa naman, mas madaling ang takdang gawain o aralin ng iyong bunsong kapatid ay unahin mo muna ito, At pagkatapos saka mo gawin ang iyong proyekto. O maaari rin naman, timbangin mo din kung ano ba yung sa tingin mong mas madali na gawain. Yung proyekto mo ba o yung takdang aralin ng iyong kapatid. So, ang mahalaga ay mapagbigyan mo sila at sa tingin ko naman kayang-kaya mo itong gawin. At dahil hindi naman din ganoon kahirap pa yung mga takdang gawain ng inyong bunsong kapatid, so maaari mo muna silang gabayan at tulungan. At pagkatapos, saka mo gawin yung iyong proyekto. Nang sa gayon ay walang talo, hindi ba? Nagawa mo na sumunod sa iyong magulang at gayon din natulungan mo pa ang iyong kapatid at nagawa mo ang iyong proyekto. Pangalawa, ang iyong kamag-aral ay umiiyak. Kinausap mo siya at sinabi niya na baka siya ay tumigil na sa pag-aaral dahil wala nang tutulong sa kanya. Paano mo uunawain ang kanyang damdamin? Sa pagkakataong ito, siguro dahil tayo ay nasa ika-4 na baitang lamang, sa pagkakataong umiiyak ang iyong kaibigan o kaklase, ay maaari mo siyang damayan, Aluin mo na baka may iba pang paraan na magawa para makapagpatuloy sa pag-aaral, may mga pampublikong paaralan naman na alam natin ay libre, para sa mga mag-aaral na batang Pilipino. O maaari din naman na maaari mong isangguni ito, Halimbawa, pagkatapos mong aluin o kalmahin ang kalooban ng iyong kaibigan o kaklase, ay
idulog mo ito sa iyong guro na sabihin mo na umiiyak ang iyong kaklase sapagkat hindi na raw siya makakapagpatuloy sa pag-aaral. Baka may magawang paraan ng guro o may malapitan na mga taong may mabubuting puso, no, upang tulungan yung iyong kamag-aral sa sitwasyong ito o maging ang kanilang pamilya, no? So, yun yung mga maaari nating sagot, no, sa ating balik-aral. Sumunod, tayo ay magsuri larawan, no? Ibig sabihin, susuriin natin yung larawan sa unang hanay at sasagutin ang mga tanong kung mayroon man. So, ano ang napansin mo sa mga larawan? Magbigay ng 2 o 3 pangusap. Isulat ang sagot sa iyong ikalawang hanay. Okay, so sa dalawang larawan, no, ay makikita natin ang 2 larawan ng pamilya. Hindi ba? Ang una ay nasa hapag-kainan ba, no? O nasa lutuan sila at masaya silang nagtutulungan, hindi ba? Sa paghahanda ng kanilang pagkain. So napakasarap ng pakiramdam na buong pamilya kayong naghahanda, no, para sa isang salo-salo. Maliit lang na salo-salo sa pagitan ng buong pamilya. At sa ikalawang larawan naman ay makikita natin yung buong mag-anak na sama-sama namang nagtutulungan sa paglilinis ng kanilang tahanan. So, maaari ka nang bumuo, no, ng pangungusap mula doon sa paglalarawan na aking ibinigay. Okay, so sunod naman. Okay, so paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. So, una ay atin munang hawiin, no, at bigyang solusyon, no, yung ating mga bokabularyo na nilalaman, no, ng ating aralin. So, sino-sino nga ba ang bumubuo sa isang pamilya? Okay, so sino-sino nga ba ang bumubuo sa ating pamilya? So, ang typical, no, na pamilya ay binubuo ng isang nanay, isang tatay, at mga anak. Sa iba, ang buong pamilya para sa kanila ay ang kanilang nanay, no, at mga kapatid. Mayroon naman tatay at mga kapatid niya, no? Mayroon naman lolo at lola, yung kanyang pamilya, tapos silang magkakapatid. So, maraming posibleng sagot dito, no? Depende kung anong klase ng pamilya o sino-sino yung kasapi sa iyong pamilya. Pero yung typical na pamilyang Pilipino, no, na ating kung bibigyan ng katuturan ay binubuo ng padre de pamilya, yung ama, ang ilaw ng tahanan ng ina, no, at yung mga anak, no, yung mga bunga ng kanilang pagmamahalan. So, depende ito kung sino-sino yung kasapi sa kanilang kinalakhang pamilya. Okay, so pangalawa, mahal mo ba ang bawat kasapi ng iyong pamilya? Ano bang iyong sagot? May sasagot ba ng hindi? Syempre, lahat tayo mahal natin ang kasapi ng ating pamilya. Bakit? So, maraming maaaring sagot dito, no? Syempre, mahal natin ang ating pamilya sapagkat sila yung nagtataguyod sa atin, sila yung bumubuhay, gumagawa ng paraan para makakain tayo sa araw-araw, may masuot na maayos na damit, may masilungan na maayos na tahanan, at iba pa. Paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa bawat isa sa kanila? Ayan. So, yung pagmamahal natin sa ating pamilya, hindi ba? Dahil tayo may mga magulang, tayo may mga kapatid, no? Kumbaga, sa simpleng paraan ng pagpapaliwanag, no? Kumbaga, walang limit, no? Hindi limitado yung pagmamahal natin sa ating mga kapamilya, no? Kumbaga, walang hanggan yung ating pagmamahal na maaring ibuhos sa kanila. 'Di ba? Kumbaga, hindi mo ma-define o hindi mo mailarawan yung uri ng pagmamahal, no, na ating ibinibigay sa ating magulang at sa ating mga kapatid. Pero depende ito sa sitwasyon na mayroon ng isang bata sa loob ng kanyang pamilya. Kasi alam natin, walang perpektong pamilya at ang bawat pamilya ay may kani-kanilang mga karanasan at mga pinagdadaanan sa buhay. So, maigi at mapalad, no, yung mga ating mga mag-aaral o yung mga bata na mayroong buo yung kanilang pamilya.
Pero masasabi rin natin na mapalad yung bata, no? Ganito na lang, no? Mahirap kasing i-define talaga lalo na sa sitwasyon natin ngayon, no? Mahirap ikahon yung definisyon ng isang pamilya lalo na sa panahon ngayon. So, sabihin nating mapalad ang isang bata na maraming nagmamahal sa kanya at itinuturing siyang pamilya, hindi ba? Mapalad ang bata na minamahal, no, ng kanyang pamilya. At mapalad din ang pamilya na minamahal ng lubos ng kanilang mga anak at yung bawat kasapi ng kanilang pamilya. So, paano mo maipapakita ang pagmamahal? Pagsunod sa mga utos ng ating mga magulang, pag-aaral ng mabuti, hindi ba? Walang laging bukang bibig ang ating mga magulang, ko hindi, magtapos ka lang, masaya na kami, basta makatapos ka ng pag-aaral. No? Para sa isang pamilyang Pilipino, napakahalaga para sa kanila na makapagtapos ang kanilang mga anak. So, isang paraan yun para sa akin na maipakita yung pagmamahal, na paggalang, pagsunod sa kanila. Isang paraan din ay yung pagtulong sa mga gawaing bahay, pag-aaral ng mabuti at iba pa. Mahalaga ba na pagiging matapat sa pamilya? So, syempre, no? Bakit? Bakit ba mahalaga na maging tapat tayo sa kanila? Kasi, sa mga oras na kailangan natin ng tulong, no? Sila lang yung una nating malalapitan. Sa mga oras na parang pakiramdam mo wala ka ng kakampi at naging matapat ka sa iyong pinagdadaanan, halimbawa sa loob ng iyong paaralan, sa loob ng silid paaralan, no? Sila yung ating kakampi, no? Sila yung unang tutulong sa atin sa oras na tayo ay nangailangan ng tulong. At kapag syempre may problema tayo, hindi ba? Na sana, no, sa lahat ng pagkakataon, yung mga bagay na hindi natin, minsan no, may mga hindi tayo nasasabi sa ating mga magulang o sa ating pamilya, pero hanggat maaari, kung tayo rin ay may pinagdadaanan, no, maiging ipaalam natin ito sa ating pamilya. Mahalaga na maging tapat tayo sa ating mga karanasan at nararamdaman sa ating pamilya sapagkat sila yung unang-unang dadamay sa atin, no, sa oras na tayo ay mga ilangan. At sa oras din ng kaligayahan, sila rin yung ang unang-unang natutuwa para sa atin. At narito tayo para sa ikalawang araw. Narito ang ating mga gawain para sa ikalawang araw ng ikalawang linggo ng ating pag-aaral sa GMRC. Pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at ang kahalagahan nito. Ang pakikitungo sa pamilya ay nangangahulugang isang proseso na ginagamit upang mapanatili ang ugnayan sa mga kapatid, magulang, pamilya at iba pang individual. Ang pakikitungo ay nagbibigay daan sa mga pamilya na mapanatili ang koneksyon at pagpapahusay ng samahan kung saan ang mga pamilya ay maaring magkaroon ng pagkakataon upang matuto, mag-ensayo at ipakita ang bagong asal at pamamaraan sa pakikipag-ugnayan. Okay, so isang proseso ito, no, upang kumbaga mapanatili mo yung halimbawa yung pagmagandang ugnayan, no? Laging sinasabi sa atin ng ating magulang na huwag makikipag-away sa kapatid, hindi ba? O kumbaga sa lahat ng pagkakataon, laging ang kapatid na yun natin yung magiging kasangga natin sa anumang problema natin o anumang karanasan na mararanasan natin sa buhay. No, yung pakikitungo ay nagbibigay daan upang mapanatili yung koneksyon, no? Na kahit halimbawa tumanda na kayo, basta maganda yung pundasyon at pagmamahalan ng inyong pamilya, nandun pa rin yung closeness ninyo hanggang sa kayo ay tumanda. No? At kasama rin to para mapanatili yung maging maganda yung samahan sa pagitan ng bawat miyembro ng ating pamilya. At syempre kasama na doon yung sama-sama kayo natututo, no? At nagpapakita yung kumbaga nabibuild yung mabuting samahan, mabuting asal sa loob ng pamilya. Sabi nga nila, no, madalas kung naririnig na kung ano yung ipinapakita mo sa labas, kung paano ka makitungo sa iyong kapwa ay refleksyon kung ano ang klase ng pamilya mayroon kayo. Yun yung lagi ko naririnig, no? Kaya kumbaga crucial yung part na natututunan natin sa loob ng ating pamilya, no? Dahil
nagre-reflect yung ating kung ano yung attitude, no, yung ugali na mayroon tayo sa ibang tao, yung pakikipagkapwa natin ay reflection daw ng ating tahanan. Kaya naman mahalaga, no, yung maayos na pakikitungo ng bawat kasapi ng pamilya sa loob ng tahanan sapagkat ito yung nagiging pundasyon, no, ng pag-uugali ng isang bata o ng isang tao sa hinaharap. Ang mabuting o positibong pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya ay mahalagang bahagi ng matibay na pamilya. Ang matatag na pamilya ay umuunlad mula sa pagmamahal. Ayan, no? Kapag ang isang pamilya raw ay punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa, nagiging pundasyon na ito, no? Upang maging matibay at matatag ang isang pamilya. Okay. Okay, so ang pamilya nagiging matatag, no? At umuunlad mula sa pagmamahal, seguridad, komunikasyon, koneksyon at ilang mga patakaran at nakagawian. Mahalaga na panatilihan at pag-ibayuhin ang mabuti o positibong pakikitungo o relasyon ng bawat miyembro ng mga pamilya dahil ito ay, tingnan natin, una, nakatutulong sa bawat kasapi ng pamilya, lalong-lalo na sa mga bata na maramdaman ang seguridad at pagmamahal na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa. Naggalugarin ang kanilang mundo. Subukan ang bagong mga bagay at mag-aral. Okay, so yung pagpapakita, no, at yung pagkakaroon ng pagmamahal, no, sa isang tahanan o sa loob ng isang pamilya at sa pagitan ng kasapi ng bawat pamilya ay nagbibigay ng kumpiyansa sa isang bata. Yung feeling of security, secured siya. Hindi siya magiging insecure, hindi siya maiinggit sa iba dahil alam niya na mahal siya ng kanyang pamilya. Hindi ba? May mga mag-aaral, may mga bata na hindi na may iwasan ng inggit, no? Kasi kapag nakikita niya sa ibang bata na bakit ganoon, bakit sa akin hindi. Kaya mahalaga para sa isang pamilya na busugin ng pagmamahal ang mga bata upang nang sa gayon ay lumaki silang secured sila sa pagmamahal ng kanilang pamilya. At dahil alam nila na mahal sila ng kanilang pamilya ay confident sila, nakakakuha sila ng kumpiyansa, no, ng self-esteem, tumataas yung tingin nila, yung pagmamahal din nila at pagpapahalaga sa kanilang sarili. At dahil dito, mas nagiging confident sila na mag-explore ng kanilang mundo. Hindi sila takot magkamali dahil alam nila hindi sila huhusgahan ng kanilang pamilya. Hindi ba? Hindi sila takot na sumubok, mag-try ng mga bagay na wasto, no? Nung mga nais nilang gawin sapagkat alam nilang may pamilyang sasalo sa kanila sa pagkakataon halimbawa na sila ay magkamali. At alam nila na kayang-kaya nilang makabangon muli dahil alam nilang mahal sila ng kanilang pamilya. No? Mag-aral, hindi ba? Huwag din natin masyadong i-pressure yung ating mga anak, no? Sa pag-aaral kasi kumbaga ang gusto lang nila naman ay matuto pero dahil gusto natin may medal ang ating mga anak, sige anak, kaya mo pa yan. No, hindi natin nakikita na sa likod nun ay nape-pressure na pala. Pero kapag sila ay syempre, kailangan din naman na may limitasyon din naman, no? Baka naman hayaan natin ng hayaan, hindi natin napapansin na panay laptop ay panay cellphone na pala yung mga bata. Kumbaga yung sakto lang. Ano po, kapag alam nilang mahal sila ng kanilang magulang, hindi sila natatakot na baka paluin ako ni mama kapag ganito lang ang grade na nakuha ko. Pero iba rin naman kapag bagsak ang grado, hindi ba? Kumbaga, lagi lang nating nakaalalay sa kanila, no? Para bigyan sila ng tamang pangaral. Pero kapag yun nga, ang bata, no, ang bawat kasapi ng pamilya ay busog sa pagmamahal, nagkakaroon sila ng pakiramdam na safe and secured at nagiging confident sila na kumbaga i-embrace, no, yung mundong kanilang ginagalawan at i-explore yon dahil alam nila ano man at mangyari, magkamali man sila o magtagumpay, nandyan yung kanilang nandyan ang kanyang pamilya para sa kanya. Okay, ano pa?
So, pinapadali para sa pamilya na malutas ang mga suliranin, pagtugma sa mga pagtatalo, at igalang ang pagkakaiba ng opinyon. Yan, no? Kapag maayos ang pakikitungo ng bawat kasapi ng pamilya, ay nagiging madali para sa kanila na lutasin ang problema na kinakaharap nila dahil open sila sa isa't isa. No? Madaling malutas yung mga pagtatalo. Syempre, ang bawat kasapi sa pamilya, no, may kanya-kanya silang opinyon, may kanya-kanyang pananaw. Kaya hindi may iwasan talaga na magtatalo-talo sila. Pero dahil nandun yung pundasyon nila, no, na andun yung pagmamahal, andun yung paggalang, andun yung pagrespeto, 'di ba? Ay nagiging mas madali para sa kanila na tanggapin, no, at kumbaga mag-meet sa gitna, no? Kumbaga maging maayos yung kanilang pagtatalo. At yun nga, dahil nga syempre hindi maiwasan na may mga nagsasalubong ang opinyon, no? Nagiging madali para igalang, no, yung pagkakaiba-iba ng kanilang opinyon. So halimbawa, ang nanay at tatay, si nanay gustong pasamahin yung anak sa field trip, no, para may matutunang iba sa labas ng silid-aralan. Pero si tatay, ayaw niyang pumayag. So, may diskusyon sila, no? Pero, syempre, dahil nandoon yung paggalang, andun yung pagmamahal, at nandun yung pundasyon nila, matatag yung pundasyon ng pagmamahal nila sa kanilang pamilya, ay sa huli, nagkakasundo pa rin sila, no? Mag-uusap sila kung ano yung dapat na gawin, no, sa pagkakataong iyon. Okay. So, sunod, letter C, binibigyan ng mga bata ng mga kasanayan na kailangan nila upang maunawaan at palakasin ng malusog at matatag na relasyon. Ayan. So, alam natin, di ba? Hindi perpekto ang isang pamilya. May maraming pagdaraanang karanasan, no? Masaya at hindi masaya. Maganda at hindi maganda. Pero, kumbaga, sa kabila nito, no, nandun yung magulang para gabayan sila, ibigay sa kanila yung mga kailangan nila, at kumbaga kasabay nito ay yung mga kasanayan na kailangan nila upang maunawaan at palakasin yung relasyon, no, ng isang buong pamilya. Ayan. So nagiging matatag, no? Yung kumbaga lalong pinapanday at pinagtitibay yung kanilang samahan, no? Dahil sa mga karanasan na sama-sama nilang hinaharap. Letter D, maaaring mag-udyok sa mga bata na magpamalas ng mataas na moral ng katangian sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang kaalaman sa tama at mali. Yan, no? Kailangan bilang mga magulang, no, ituturo din natin sa mga bata kung ano ba yung tama at mali. At dahil dito, tumataas yung moralidad ng ating mga bata, yung ating mga anak ng ating mga mag-aaral. No, yung values nila na bibuild, no, dahil sa unti-unting pagpanday natin. So yung pagtuturo natin sa mga bata ng tama at mali, nagiging daan ito upang patibayin yung kanilang moral, no? Pinapatatag din natin yung kanilang values, no, yung pagpapahalaga nila, no, sa sarili, pagpapahalaga sa pamilya, no, yung pag-alam sa tama at mali. No? At sa pamagitan nito, nagkakaroon sila ng tamang disposisyon sa buhay dahil alam nila kung ano yung wasto at ano yung hindi wasto. Dahil dyan, tayo ay magkaroon ng pagsasanay. So, dito naman, sasagutin lang natin ito ng tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkilala ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at mali naman kung hindi. Sa huli ng pagsasanay ay tingnan natin kung wasto ba ang iyong mga sagot. So bilang isa, ipinakilala ni Dino ang kanyang ina sa kanyang mga kaibigan ng may ngiti at pagmamalaki. No? Sarap sa pakiramdam nito bilang isang magulang. Bilang dalawa, sinigawan ni Beth ang kanyang tiya Susan nang hindi niya napanood ang aralin sa TV na handog ng DepEd. Bilang tatlo, bukal sa loob na tinulungan ni Desa ang kanyang ama sa pagbubuhat ng mga panggatong na kahoy. Bilang apat, nagtago sa loob ng bahay si Ana nang marinig niya ang utos ng kanyang kuya. Bilang lima, hinintay na lamang ni Ben na matapos ang pinanonood ng kanyang bunsong kapatid, saka siya nanood naman ng kanyang paboritong palabas sa YouTube. Bilang anim, sumasagod kaagad si Mel kapag tinatawag siya ng kanyang lolo.
Bilang 7, sinisigawan ni Ken ang kanyang nakababatang kapatid kapag nakikipaglaro ito sa kanya. Bilang 8, hindi ako nagmamano sa aking lola kapag hindi niya ako binibigyan ng pera. Bilang 9, inaabutan ko ng malamig na tubig sina nanay at tatay pagkagaling nila sa bukid. Bilang 10, hindi ko pinapansin ang bili ng aking mga magulang dahil paulit-ulit lang ito. Okay, so tingnan nga natin kung nakuha mo bang lahat ang tamang sagot para sa ating pagsasanay. Bilang 1, tama. Bilang 2, mali. Bilang 3, tama. Bilang 4, mali. 5 at 6, tama. 7 at 8, mali. 9, tama. At 10, mali. Binabati kita kasi naniniwala ako na nakuha mo ang wastong sagot para sa lahat ng bilang sa ating pagsasanay. Okay, karagdagan pa, no? Surinawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat at pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Okay, so sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa inyong pamilya, paano ka nakikitungo sa iyong A, magulang, B, mga kapatid, at C, iba pang kasapi ng iyong pamilya. Okay, so personal na itong sagot, no, para sa iyo dahil ikaw naman ang nakikitungo sa iyong magulang. At iba-iba tayo ng paraan, no, ng pagpapakita ng pagmamahal at pakikitungo sa ating mga magulang, mga kapatid at iba pang kasapi ng pamilya. Bilang 2, para sa iyo, ang pakikitungo ba sa mga kasapi ng pamilya ay isang tungkulin at pananagutan at bakit? Okay. So, bibigyan ka ng oras, no, para sa pagsagot sa pagsasanay na ito. Okay, tumungo na tayo sa ating 3 araw. At dito tatalakayin naman natin ang epekto ng mabuting gawin ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. So ano ba yung epekto kapag maayos tayong nakikitungo sa ating mga kasapi ng pamilya? Ang ating mga pamilya ay may malalim na epekto sa ating buhay na humuhubog sa ating pag-unlad. Oo, no, kumbaga malaki talaga yung epekto ng ating pamilya sa magiging kung sino tayo, no? Sa paghubog sa ating pagkatao, sa ating mga values, kung paano tayo nagpapahalaga ng mga bagay-bagay, mga halaga at mga relasyon. Kaya kinakailangan panatilihin ang mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya dahil ito ay nagbibigay ng masaganang benepisyo at positibong epekto hindi lamang sa pamilya kundi maging sa lipunan na ating kinabibilangan. So tingnan natin. Una, pag-unlad ng karakter at moralidad, no? Yung ating pag-uugali. Ang pag-unlad ng karakter at moralidad sa kabataan ay itinuturing bilang isa sa mga pangunahing aspekto ng sosyalisasyon, no? Mahalaga, no, yung talaga yung role o gampanin ng ating pamilya, no, sa loob ng tahanan upang hubugin tayo kung paano tayo makikisalamuha sa ating kapwa, no, lalo na sa yung pakikipag-socialize natin sa ibang tao. Confident ka ba? Kasi nakikita dito, confident ka ba sa iyong sarili? Hindi naman yung confident na mahangin o mayabang, magkaiba naman yun, yung pagiging mayabang sa pagiging kumpiyansa o confident ka lang sa iyong sarili, no? Yung kumbaga nakikipagkilala ka, masaya kang nakikipagkaibigan sa ibang tao, yun. So yun yung tinatawag natin kumbaga pakikipag-socialize, hindi ka ba nahihiya, no? Although syempre lahat naman nagsisimula sa pagiging mahiyain, kaya 'di ba? Ang layunin halimbawa sa kindergarten, yung matuto yung mga bata na makipaglaro, no, sa kanyang kapwa bata para naman magkaroon siya ng kumpiyansa din sa kanyang sarili, no? Iba rin yung kumpiyansa pagdating sa loob ng paaralan at iba rin yung kumpiyansa na naibibigay sa atin sa loob ng tahanan na para maging matuto tayo na makipagkapwa sa ating mga kapwa-tao, no? So mahalaga rin yun na pag maayos yung pakikitungo natin sa loob ng tahanan sa bawat kasapi ng pamilya ay tumutulong ito sa pagpapaunlad ng ating karakter at moralidad at nagiging confident tayo sa pakikiharap natin at pakikisalamuha sa ibang tao. Pangalawa, personal na kagalingan at emosyonal na paglago. Nagaambag ang mga kasapi ng pamilya sa personal na kagalingan ng bawat isa.
Sa panahon na nakakaranas na tayo ng mahirap na sitwasyon, nauunawaan natin na ang pagmamahal at pag-unawa ng ating pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. 'Di ba? Lagi tayong sinasabihan ng ating nanay na huwag kang mag-alala, no, kahit anuman ang tingin sa atin sa labas ng ating tahanan, at pero pag uwi natin, no, sa ating tahanan, tayo pa rin yung pinakamahalaga para sa ating mga magulang. Hindi maiiwasan talaga, no? Dahil alam natin na malupit ang mundo sa labas. Kaya hinahanda talaga tayo ng ating magulang na humarap dito. Pero minsan nagtatagumpay tayo, madalas nagtatagumpay, minsan nabibigo, pero pag uwi natin sa ating pamilya, sabi nga dito, pinaparamdam nila sa atin na tayo pa rin ang pinakamahalaga para sa kanila. At yun yung nagbibigay sa atin ng confidence na sige, kaya ko to, lalaban tayo, no? Sa tinatawag nilang buhay, no? Patuloy tayong lalaban sa buhay, no? Dahil sa pagmamahal na hinuhugot natin mula sa ating pamilya. Kaya dumadagdag to, no? Sa emotional na paglago natin. Syempre, kasama yan, no? Kumbaga, habang tayo ay lumalaki, no, yung emosyon natin, no, kailangang i-manage natin. At malaking tulong talaga yung pagmamahal sa atin ng ating pamilya. Pagiging responsable. Ang pundasyon ng pamilya ay may iba't ibang likas na mga tungkulin sa bawat kasapi ng pamilya na nagtutupad ng kanilang mga obligasyon. Nakikinabang ang buong pamilya dito kaya't lumalakas ito. Yan. So, sa loob ng tahanan, binibigyan na tayo ng kanya-kanya nating responsibilidad, no? Sa halimbawa, sa paghugas ng pinggan, sino ang nakatoka ng isang linggo? Sa susunod na linggo, si kuya naman. Sa susunod naman, si ate naman. Sa susunod, si bunso naman. Ikutan, no? Ikutan ng trabaho sa loob ng tahanan. Sa pamamagitan nito, tinuturuan tayo na maging responsable sa ating mga gawain, responsable sa ating mga tungkulin. Nang sa gayon, pag tayo ay nag-aral, magiging responsable na rin tayo para gawin yung ating mga assignment, yung ating mga takda. Kapag ikaw ay nakatapos naman, no, magiging responsable ka naman sa iyong trabaho. So, malaking bagay talaga yung paghubog sa atin sa loob ng tahanan. At dahil dito, lalong lumalakas yung pundasyon, no, at tumitibay yung pundasyon ng isang pamilya. At natututunan natin na magkaroon ng obligasyon at maging responsable sa bawat gawain na inaatang sa atin. Bilang 4, marunong makiramay, maawain at mapagmalasakit. Isa sa pinakamahirap na bagay na sinusubukang maipamalas ng mga tao sa kanilang buhay ay ang damdamin ng emosyon na pag-unawa para sa iba. Ang pamilya ay nagbibigay ng mahusay na kapaligiran para sa pagpapaunlad ng napakahalagang katangiang personal na damdamin ng emosyonal na pagdamay at pagmamalasakit. Tinuturuan tayo, 'di ba, ng ating mga magulang na wag manakit, wag manakit ng kapwa, wag manakit ng hayop, no? Kumbaga tinuturuan tayong tumulong, mag-share, no? Kung halimbawa meron kang pagkain at may kaklase ka na walang baon sa araw na iyon, tinuturuan tayo na magbahagi naman, no? Kung tayo ay mayroon, magbahagi. Kung wala naman ay sa ibang paraan naman na maaari tayong makatulong. At halimbawa, huwag rin namang mahiyang humingi ng tulong, no? Kung talagang walang-wala. No, kailangan matuto tayo maging maunawain at magmalasakit sa ating kapwa. Sa pangkalahatan, ang epekto ng mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay nagpapalakas sa emosyonal at intelektual na pag-unlad. Tumutulong sa paglago ng ugali at psikolohikal na pag-unlad. Nakakatulong sa madaling paglutas at paglalampasan ng mga tunggalian at nakakatulong sa pagpapalakas ng pakiramdam ng responsibilidad. Sa madaling salita, yung epekto ng magandang pakikitungo sa kasapi ng pamilya ay napakalaking bagay sa paghubog ng pagkatao ng isang bata. O katulad mo, no? Yung magandang pakikitungo sa loob ng tahanan ay tumutulong sa paghubog ng iyong pagkatao hanggang sa iyong paglaki. Sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao, sa emosyonal mo man, emosyon mo, sa iyong intelektual na kahusayan, nakakatulong yan, no? Sa paglutas ng mga suliranin,
no, sa pagbalanse sa mga pagtatalo at yung pakikitungo natin, no, sa ating kapwa. Gayon din sa paglutas ng mga problema na maari nating kaharapin sa hinaharap at tinuturuan din tayo maging responsable sa mga bagay-bagay na iniatang sa atin. Okay, so tayo ay magsagot, no, ng mga pagsasanay. So, angkop na sitwasyon, piliin ang siyam na sitwasyon na nagpapakita ng mga pangangatwiran o nagpapakita ng mga pangangatwiranan na ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Markahan ng check ang mga napiling sagot. So, pipili ka lamang rito kung alin ba dito yung nagpapakita, no? Yung sitwasyon na nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa kasapi ng pamilya. So, basahin ng tahimik at sagutin o markahan ng check, no, yung mga napiling sagot. Okay, at para naman sa iba pang gawain, no, pagsusuri at pag-unawa, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Sa iyong pamilya, maituturing ba na tungkulin at pananagutan ng magandang gawi sa pakikitungo sa bawat isa at bakit? Bilang 2, sa pagtupad mo ng iyong sariling tungkulin, anong epekto nito sa iyo? Ipaliwanag ang iyong sagot. So, tingnan natin yung bilang 1. Bigyan lang kita ng kaunting ideya tungkol dito. Maituturing ba na tungkulin at pananagutan ang magandang gawi? So, para sa akin, oo. No, sapagkat bilang isang pamilya, no, kailangan nating pagtuunan ng pansin. No, yung, 'di ba sabi nga, ang bawat isa ay pananagutan natin. No? Kumbaga, halimbawa para sa isang magulang, pananagutan niya na lumaking mabuti, no, at magalang yung kanyang anak. No, at para naman sa isang bata, no, may pananagutan din siya sa kanyang sarili at maging sa kanyang magulang, no. Marapat na siya ay lumaking magalang, no, at yung may mabuting asal talaga. Kaya naman malaking bahagi, no, sa pagpapatibay ng isang pamilya ay yung gampanin ng ating mga magulang na mag-instill sa atin, no, magbigay sa atin ng kumbaga yung pagtuturo ng pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya, paggalang, no, upang lumaki tayong mabuti, no, yung magkintal sa ating isipan yung na tayo ay dapat na maging magalang, maging mapagmahal, maging maunawin at iba pa, no. So mahalaga talaga na kumbaga tungkulin ito, no, ng ating magulang. Tungkulin halimbawa ng ating magulang na magturo sa atin ng kagandahang asal at tungkulin natin bilang anak, no, na gumawa rin ng mabuti, no, gumalang at gawin natin yung mga responsibilidad na iniatang sa atin ng ating mga magulang. Bilang 2, sa pagtupad ng iyong sariling tungkulin, ano ba yung epekto nito sa iyo? So depende, no, kung ano yung klase ng yung mga values, no, pagpapahalaga na itinuro sa atin ng ating mga magulang. Kung halimbawa naman, pag halimbawa ano ba yung pag tumupad ka sa tungkulin mo, binigyan ka halimbawa ng tungkulin ng iyong nanay na mag-alaga ng iyong bunsong kapatid, o kaya naman binigyan ka ng tungkulin na maghugas, no, ng plato ng pinagkainan mo, halimbawa sarili mo na lamang na pinagkainan pagkatapos mong kumain, ano ba yung epekto nito sa iyo? 'Di ba? Maganda ba? No, halimbawa natutunan mo ba na dapat sa bawat pagtapos mo ng pagkain ay nililigpit mo ang iyong pinagkainan? O halimbawa dahil natuto ka noon, kapag kayo ay kumakain sa restaurant o sa isang fast food, no, hindi mo hinahayaan na pakalat-kalat lang lahat yung pinagkainan mo pagkatapos.
nasanay ka na nililiko mo at nililigpit iyon ng maayos, no, para nang sa gayon yung mga crew o nung ating fast food o mga restaurant ay bibit-bitin na lamang, no, yung inyong pinagkainan. So yung mga ganong bagay. Para sa ika-4 na araw, heto na tayo para sa ating mga gawain. Una, para sa pabaong pagkatuto, isulat sa alinmang bahagi ng bahay ang lahat ng mga kailangang gawin ng isang batang katulad mo upang magkaroon ng masaya at matatag na samahan sa iyong pamilya. Okay, pwede paggalang sa magulang, no? Hindi ko aawayin ng aking kapatid. Susunod ako lagi sa mga pinagbibili ng aking mga magulang, no? Mamahalin ko ang lahat ng aking kapatid, hindi ko sila aawayin, hindi ko pagdadamutan ng laruan. Lagi akong magmamano sa aking nanay at tatay o hahalik sa kanilang pisngi bilang tanda ng pagmamahal. Okay, so pagninilay sa pagkatuto, kumpletuhin ang pangungusap, basahin ang sumusunod na mga pangungusap at kumpletuhin ang mga ito batay sa iyong natutuhan sa araling ito. Una, ang pagiging matapat sa paggawa o pagtupad ng mabuting gawi sa pakikitungo ng bawat kasapi ng aking pamilya ay patlang. Simula ngayon, upang mapanatiling masaya at matatag ang samahan ng aking pamilya, sisikapin kong para sa bilang 1. Ang pagiging matapat sa paggawa o pagtupad ng mabuting gawi sa pakikitungo sa bawat kasapi ng aking pamilya ay mahalaga upang magkaroon kami ng isang tahanan na masaya at punong-puno ng pagmamahal at respeto sa bawat kasapi ng pamilya. Simula ngayon, upang mapanatiling masaya at matatag ang samahan ng aking pamilya, isisikapin kong sumunod lagi, no, sa payo ng aking magulang. Iiwasan ko na makipag-away sa aking kapatid. Lagi kong susundin kung may iniutos sa akin ng aking mga magulang, lalo na't kung tama naman ito. Okay. Isa pang gawain, para sa iyong pagsusulit, sagutin ang sumusunod na mga tanong at isulat ang sagot sa loob ng kahon. Para sa bilang 1 hanggang 3, magbigay ng 3 kahalagahan ng pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya. At bilang 4 hanggang 6, ibigay ang mga epekto ng mga ito. Okay, so narito yung mga inaasahang sagot mula sa inyo. At maaari ka pa ring magbigay ng iba pang sagot, no, na wala rito. At para sa iyong takdang aralin o journal, no, sumulat ng personal na reaksyon, opinion o suhestyon sa pinag-aralang paksa. So gawin ang gabay na ito sa pagsulat ng iyong journal. So gagawa ka ng isang talata o 3 talata. Para sa unang talata, ang lalamanin, maikling buod ng iyong natutuhan mula sa aralin. Mula sa ating mga pinag-usapan, ano ba yung iyong natutunan mula rito? Yung ikalawang talata, batay sa iyong natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Ayan, so bubuo ka ng 2 talata. Buod, no, ng iyong natutunan, at para sa ikalawa, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin at pananaw bilang isang mag-aaral. At dito na nagtatapos yung ating aralin para sa linggong ito para sa GMRC. Maraming salamat sa iyong pakikinig, pagtutok at panonood ng ating aralin. Hanggang sa susunod na linggo, ako si Teacher Aisa. Maraming salamat sa inyo. Paalam!